Yang dalawang senadora na tumutuligsa po at nag-uupasala kay Pastor Kibuloy, unang-una po tignan natin yung source. Ito ang dalawa sa pinakamalaking hipokrita. Ito na naman, ginawang pulutan na naman si Pastor Apollo si Kibuloy, anak ng kagwang. Hindi pa ba nakontento itong mga hinayupak na Team Malitagang na si Pastor Kibuloy ay nakadetend ngayon diyan sa BGMP sa Pasig ng walang kasalanan? Anak ng kamuti naman, oh. Ito, ginamit na naman ng Palacio de Polvoron na pang-divert sa issue ng flood control ang nanahimik na butihing Pastor Apollo si Kibuloy na umano'y meron na daw request ang bansang Amerika for extradition. Ito po'y may kaugnayan sa mga akusasyon laban kay Pastor Apollo si Kibuloy sa Amerika na hindi pa nagumpisa ang hearing, anak ng kaguwang, dinidilid ng mga hinayupak. O ito na naman, may sumakay na impakta. Hontiveros sumakay sa isyo, anak ng kagwang. Sobrang sinungaling itong mambabatas na ito at mali-mali ang interpretasyon kung ano po ang nangyayari kay Pastor Apollo si Kibuloy. Putsa, isang fake news, isang kasinungalingan ang ginawa ni Hontiveros labang kay Pastor Kibuloy. Mantakin mo, talagang ina-assume na niya na guilty na si Pastor Kibuloy. Pero hindi po yan pinalampas ng legal team ni Pastor Kibuloy, lalo na si Atty. Ferdinand Topacio. Tinawag si Hontiveros na hipokrita. Damay rin po si Laila Disaba, pati si Percy Tabe, binanatan din po ni Atty. Torion. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Alam nyo, sobrang dami ng diversionary tactics itong ginawa ng Palacio de Polvoron sa pangunguna ni Ngiwiem para lamang mapagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Nagulat ho tayo, kagahapon, meron pong balitang pumapasok na umano'y ang Amerika ay nag-request na po ng extradition request labang kay Pastor Apollo si Kibuloy. Pakinggan po muna natin ang balitang ito bago po natin pakinggan mga banat ng legal team ni Pastor Kibuloy. Siyempre kasama rin po yung mga reporter, hindi na po natiis. Ito, pakinggan natin. Hiniling na ng Amerika na isuko sa kanila si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy, kaugnayan sa kinakaharap niyang child sex trafficking sa Amerika. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang iyan si Camille Samonte. Camille, may sagot na ba ang gobyerno natin sa kahilingan ng Amerika? Julius, wala pang impormasyon kung ano ang magiging aksyon ng administrasyon dito nga sa formal na hiling ng gobyerno ng Amerika kaugnay ng extradition ng founder ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Pastor Apollo Kibuloy. Pero ayon sa Department of Justice, wala pa silang natatanggap na anumang dokumento tungkol dito. Base raw sa Philippine-US Extradition Treaty, ang Department of Foreign Affairs ang unang point person sa naturang request. Ano nga ba itong extradition? Isa itong legal na proseso kung saan hinihiling ng isang bansa na isuko ng isa pang bansa ang isang taong nahaharap sa kasong kriminal para doon litisin o pagdusahan yung kanghatol. Si Kibuloy ay nahaharap sa patong-patong na kaso sa Amerika. Noong 2021, kinasuhan siya ng child sex trafficking at sex trafficking sa pamamagitan ng puwersa, pananakot o panlilinlang, gayon din ng conspiracy, marriage at visa fraud, money laundering at cash smuggling. Ayon sa mga prosecutor ng Amerika, ginamit umano ni Kibuloy ang simbahan para mag-recruit ng mga miyembro na pinilit mangalap ng donasyon. Ang ilan pa sa mga member ng KOJC inabuso, binantaan at minanipula. Itinanggi na ni Kibuloy ang lahat ng mga akusasyong yan. Samantala, dito naman sa Pilipinas, nananatiling nakakulong si Kibuloy habang nililitis
Para yan sa kasong qualified human trafficking at child abuse. Kaugnay yan ng mga reklamong isinampa ng Department of Justice matapos ang mga aligasyon ng dating miyembro ng KOJC. Noong 2024, nagtago si Quiboloy matapos siyang ipaaresto ng korte bago sumuko sa mga otoridad noong September ng parehong taon. Patuloy rin niyang itinatanggi ang lahat ng akusasyon. Sa ngayon, Julius, hindi pa nangangahulugan na ang request nitong Amerika ay ibig sabihin ay agad na siyang ipapadala doon. Dadaan muna itong extradition request sa pagsusuri ng Department of Justice at pag-aproba ng mga korte dito sa Pilipinas. Julius? Camille, dahil may mga kaso pa si Quiboloy sa Pilipinas, obligado ba ang Pilipinas na pagbigyan itong kahilingan ng Amerika? Pwede ba nila itong tanggihan? Julius, sa ganyang pagkakataon, usually inuuna talaga na matapos muna itong mga kasong kinahaharap ng isang akusado dito sa Pilipinas bago siya maaaring i-extradite. Pero pwede rin siyang isuko na sa Amerika kung papayagan ito ng korte dito sa Pilipinas. Camille, may tugon na ba ang kampo ni Quiboloy? Julius, wala pa rin daw natatanggap na impormasyon ang kampo ni Pastor Quiboloy ayon sa kanyang isa sa mga abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Pero iginiit nila na handa silang depensahan ang pastor sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas. Habang si Senator Risa Hontiveros naman na nananguna sa investigasyon laban sa pastor kaugnay ng aligasyon ng human trafficking, sexual abuse at forced labor, panahon na raw para dalhin sa Amerika si Quiboloy. Napanatag daw ang kanyang loob na may dalawang jurisdiksyon ang gustong humawak kay Quiboloy para panagutin siya sa mga kaso laban sa mga babae at mga bata. Ayon pa kay Hontiveros, wala nang katiting na impluwensya na dapat matira kay Quiboloy. Julius. Nakanang kagwang impacta kang Hontiveros ka. Napaka-double standards, no? Kung totoong may biktima si Pastor Quiboloy dito sa ating bansa, bakit ba ipapadala natin si Pastor Quiboloy doon sa bansang Amerika na hindi naman tayo sakop ng hinayupak ng mga kano? Okay. So, unahin po muna natin yung extradition treaty. Alam nyo po, pag ang extradition treaty sa ating bansa, maaari lamang i-extradite yung isang personalidad kung walang kaso sa ating bansa. Yung sitwasyon ni Pastor Apollo C. Quiboloy, meron siyang kinakaharap na akusasyon, kaparehong kaso yung kinakaharap ni Pastor Quiboloy dun sa Amerika. Mukhang pareho lang din po yung complainant, isa lang din. Tang-inumin talagang hinayupak na mikos-mikos na to. At pareho din, walang ebidensya. So ngayon, dahil meron pong kaso si Pastor Quiboloy, hindi po maaring i-extradite si Pastor Quiboloy. Kailangan pong matapos ang kaso ni Pastor Quiboloy dito sa bansang ito. Bago po mapagbigyan ang request ng hinayupak ng mga kano. Ang problema nga ho, kung gagawing regalo ni Bangag si Pastor Quiboloy kay Trump para hindi rin siya maparusahan dahil sa ginawa niya sa pagsuporta sa ICC. Yun lang yung magiging problema dyan. Pero sa batas, bawal po extradite si Pastor Quiboloy. Okay, yan po ang maliwanag. Unless na pag matapos. Pero hanggang ngayon, nasa proseso pa rin ang kaso ni Pastor Quiboloy. Kasi nga, gusto na nga magpiyansa dahil nga wala naman talagang probable cause. Mikos-mikos lang ni Bangag dahil ito ay maliwanag na pamumulitika. So ang masaklap, merong mga mambabatas na anak ng kagwang lata talaga walang alam sa batas, itong si Hontiveros. Okay. Linawin po natin yung akusasyon kay Pastor Quiboloy doon sa Amerika. Sim lang din po dito. Yung tinalakay ni Hontiveros sa kanyang committee noon, pareho lang din yan. Walang pakakaibahan. Na ito ay maliwanag ay politically motivated. Unang-una, yung sinasabi na may nagre-recruit para humihingi ng mga tawag dyan, solicitation, normal lang po yan sa isang relihiyon. Okay?
Ito po yun ha. Yung pagpapadala ho ng mga misyonary sa ibang bansa ay normal na gawain ng kahit anong simbahan. Tanungin po ninyo yan sa mga ibang relihiyon. Paano po nagiging human trafficking noong panahon ng 16 days ng KOJC SEEDS compound ni isang miyembro ng KOJC ay hindi man lang lumapit sa kapulisan at nagsumbong, ako po'y biktima ng human trafficking, pinapahirapan ako ng KOJC. Meron ba? Wala. Anong ginawa ng KOJC sa kanilang mga miyembro? Hayan, pinapahirapan paano tumaba. Anli pagkain ng sarap ng buhay nila. Yun ba yung sinasabi ninyong human trafficking? Ang tindi naman ng definition ng human trafficking noon virus. Okay. Ako, saksi ako dyan kasi nakarating ako dyan ng KOJC. Puro kain lang dyan. Mga masayahin yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pangalawa, 6 na taon na. Ito yung kaso sa Amerika na nakabinbin ang kaso ni Pastor Apollo Sikibuloy na hanggang ngayon, 6 na taon ha, sa Amerika, na hanggang ngayon ay wala pa ring formal na petition na extradition na naihain sa korte. Paano nga ho magkaroon ng extradition? Siyempre meron pang kinakaharap si Pastor Kibuloy dito. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng shortcut. O ito pa. Para mas maintindihan natin. Ang mga kaso ni Pastor Kibuloy, kapareho po ng sinampang kaso sa kanyang mga kasamahan doon sa Amerika, ay lahat ay na-dismiss na. Tanginamin. Totoo naman talaga, lahat na na-dismiss na eh. So ngayon, ano pong pinaghimutok ng butsi ni hinayupak na Hontivirus? Ito ang matindi. Ito yung matindi ngayon, partner. Partner. Patuloy pa rin po. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagkaantala sa kaso ni Pastor Kibuloy ng prosekusyon. So ibig sabihin wala pa rin formal na hearing, trial kay Pastor Kibuloy. Ibig sabihin ito ay tama. Ito may matindi na gawin ni Pastor Kibuloy. Tama lang na maghain ng motion. Anong motion dapat na ihain ng kampo ni Pastor Kibuloy dito sa kinakaharap niyang akusasyon sa Amerika? Motion to dismiss for failure to prosecute. Kasi 6 na taon. Walang tanginumin Sapagkat sa tagal na 6 na taon hanggang 8 taon, ang justice delayed is justice denied. So 6 to 8 years, walang ginawa ang Amerika, pinapatulog lang yung mga akusasyon nila kay Pastor Kibuloy. Kasi nga, mahina ang ebidensya. At yung mga kasama ni Pastor Kibuloy na inakusahan din kagaya niyan, nabasura na ho ang lahat ng mga akusasyon. Ay tuloy natin. Kaya ito dapat ay bantayan ng maraming Pilipino dahil sa hina ng kanilang ebidensya baka mauwi sa taktika na ginawa kay PRRD yung gusto nilang gawin kay Pastor Kibuloy. Talagang mahina. Kasi kung malakas pa yan, hindi ho sana yung mga kasama ni Pastor Kibuloy sa Amerika ay nahatulang guilty pero nabasura na lahat. Ito. Meron pong panawagan ang maraming Pilipino kasama na miyembro ng KOJC sa Amerika. Ito. Kasi alam natin na mainit din sila sa ICC. Kung paanong maghigpit ninyong tinanggihan ang ICC, sana ay ganoon din katatag ang inyong panindigan laban sa panghihimasok sa soberanya ng ibang bansa. Tulad dito sa Pilipinas at sa pagrespeto sa karapatang pantao ng bawat mamamayan. Huwag po kayong mag-resort
sa extraordinary rendition, sa halip respetuhin ang tamang proseso ng extradition proceeding sa mga korte. Yan ang maliwanag. Alam niyo po, ako sa akin lang ha, ito, pananaw natin. Kasi nga alam naman natin ang Amerika galit man sa ICC. Sana wag po nilang baliin at wag sila maging double standards. Yung kanilang mga prinsipyo na panghimasukan ang isang bansa ng ibang bansa dapat idaan sa tamang proseso. Ito ay diversionary tactics para sa akin dahil mainit ngayon ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara at ang tanging mabigat na nagkomentaryo sa mga issue diyan at nagtatanggol kay Inday Sara ay ang Isiminay. Talagang gusto nilang patahimikin. Yan ang maliwanag. Timing po ito, pati sa flood control, diversion po ito. Okay, komentuhan ko lang muna itong hinayupak na hantavirus. Kunti lang yung words. Senador ba ito? Tingnan mo ha, yung mga wordings na ginamit niya, pinapalabas niya po na si Pastor Apollo Kibuloy ay convicted na sa lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Hindi po convicted si Pastor Kibuloy. Lahat ng iyan ay puro mga akusasyon lamang laban sa kanya. Kaya dapat walang conclusion, anak ka ng kagwang hantavirus para ka lang makapandaya sa maraming Pilipino at para sasabihin mo si Pastor Kibuloy may kasalanan. Ang inumin naman na paghuhusgayan, mambabatas ka pero hindi mo alam ang batas. Okay ha? Sabi ni hantavirus dyan, it's about time daw for Apollo Kibuloy to be extradited to the United States of America. Puta, may mga ED na. Kumbaga, na-extradite na talaga siya. Tanginumin ang buba mo He traffic. Tangina, ED. Tapos na talaga. Kumbaga, ginawa talaga ni Pastor Kibuloy. Yung mga akusasyon sa kanya, tanginumin you women and girls from around the world. Putang ina, isipin mo, women and girls from around the world. Tangina naman yan. Grabe naman yan, hantavirus. Diyos ko, makapaglinlang ka. Kung ang tanga magbasa dito, mapaniwala. May conclusion na. O yung akusasyon mo, ina-assume mo na talagang nagkasala si Pastor Kibuloy. Justice demands that he answer for these crimes in the very place he committed them. Committed them? Tanga. Paano ka naging senador? Hinayop pa ka? Hindi na ba uso yung presumption of innocence? Hantavirus? Tangina, nakakahiya kang na senador ng Republika ng Bansa. Lata. Again ha, itong mga statement ni hantavirus, anak ng kagwang, isang panlilinlang at panggagago sa maraming Pilipino. Ina-assume niya na nakomit na ni Pastor Kibuloy yung mga akusasyon laban sa kanya around the world. Tanginumin mo. Makinig ka, hantavirus. Sa 1987 Philippine Constitution, Article 3, Bill of Rights, Section 14, close open parenthesis 2. In all criminal prosecution, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved. Ang inumin mo. Tagalogin natin para maintindihan ng bubonistang tanganista ni Baki. Sa lahat ng kasong kriminal na inakusahan ay tinuturing na inosente hanggat hindi napapatunayang nagkasala sa pamamagitan ng naaayon sa batas na paglilitis. Ang presumption of innocence ay isang pangunahing karapatang konstitusyonal. Ibig sabihin, ang isang taong inakusahan ng krimen ay hindi dapat ituring na may sala hanggat hindi pa ito napatunayan sa hukuman sa pamamagitan ng ebidensya
na umaabot sa pamantayang proof beyond reasonable doubt. Ang obligasyon mapatunayan ng pagkakasala ay nasa panig ng prosekusyon, hindi sa akusado. Yawar siya, Hontiveros. May alam ba yan sa batas? Diyos ko, isang kahunghangan. Naturingan kayong mambabatas. Pero presumption of innocence sa 1987 Constitution, Bill of Rights, Section 14, hindi mo alam yan? Nag-akusa ka pa lang. Ongoing pa lang ang kaso. Wala pang final and executory. Alam mo kung sino lang makapagsabi ng guilty, Hontiveros, ang isang inakusahan? Sino? Sino? Tang-inamin mo. Korte Suprema lamang, hindi ikaw na hinayupa ka. Tangina, gusto lang magpapansin, sumasakay. Kahit anong gawin mo, Hontiveros, 0.01, hindi point, 0.01% ka lang. Kahit anong sakay-sakay mo, animal ka. Kaya naman, hindi nakapagpigil, ho. Itong si Arthur de Ferdinand Topacio. Baha. Hindi nakapagpigil si Arthur de Ferdinand Topacio, tinawag na hipokrita. Itong si Hontiveros. Pakinggan natin si Atty. Ferdinand Topacio. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Jade, Admar at Attorney Kay po, Laurente, makakasama po ninyo. Sir Jade, Sir Admar, Panyera Kay, magandang umaga po at mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Opo. Attorney, ito naman po, muli na naman pong binuhay itong issue nga tungkol kay Pastor Apollo C. Quiboloy, tungkol po doon sa pagpapadala doon sa Amerika dahil nga sa mga aligasyon, sa mga akusasyon laban po sa kanya. At marami po sa mga, alam po ninyo, marami po sa mga senador, o ilan po sa mga senador, ilan po sa mga kongresista, ay para bang humahatol na kay Pastor Apollo C. Quiboloy na para bang nagawa na niya yung krimen na yan, para bang hindi pa siya inosente. Ano ho bang masasabi po ninyo doon? Alam niyo po, yung dalawang senadora na tumutiligsa po at nag-uupasala kay Pastor Quiboloy, unang-una po, tignan natin yung source. Ito ang dalawa sa pinakamalaking ipokrita dito sa ating bansa. Bakit ko po nasabi yan? Umpisaan po natin. Okay. Dalawang hipokrita. Di, ang sakit yan. Kasama ka na, Laila Di Saba. Tanginumin, mga hipokrita naman talaga ang mga hinayupak na yan. Akala mo naman, mahal nila ang mga kabataan, putang ina, hindi nga lang makundi na yung mga recruiter, mga NPA, nagre-recruit ng mga kabataan, lus-lus nyo. Nakatulong ba kayo sa mga kabataan, si Pastor Quiboloy? Nakatulong, taon-taon, ilang taon-taon. Araw-araw, nakatulong sa mga kabataan para sa kanilang paghubog, sa kanilang mga pangarap sa buhay na maging profesional. Ikaw, Hontiveros, meron ka bang mga scholar na mga kabataan na nag-aaral ngayon sa isang eskwelahan? Wala, haninayupa ka. Si Pastor Quiboloy, meron. Punta ka sa GMC. Meron po, maliwanag yan. Tuloy. Senadora Risa Hontiveros. Yan po, noong 2022, nag-file yan ng bill para tanggalin yung libel as a criminal offense. Pero ngayon po, lahat ng tao kinakasuhan niya ng libel. Ngayon, ito namang si Senator, hindi na pala, Congresswoman Laila De Lima, napakapangit po niyan. Yung sinasabi niya ang napakapangit. Sapagkat alam niyo, yung sinasabi niya na parang hinahatulan na niya si Pastor Quiboloy, iba po yung sinasabi niya nung siya naman ang nasasakdal sa 3 kaso ng drug pushing. Sabi niya, bakit daw siya hatulan, bakit daw sasabihin sa kanya na siya ay drug pusher, siya ay presumed innocent. Pero ngayon, sinasabi niya na guilty na si Pastor Quiboloy. Hindi ba malaking kaipokritohan niyang ginagawa ng dalawang yan? Correct. Opo. Mas magandang sa inyo na po manggaling. Wag na po dapat maniwala dito sa mga
senador at kongresistang nagsasalita, para bang na judge, parang judge na yung ituturing po, attorney, sa kanilang mga pahayag laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa inyo pong pananaw, para sa kaintindihan po, para sa kaalaman ng publiko at without violating sub judice rule, Opo. ano po, papaano po ninyo o papaano ho dapat maintindihan, no, ng taong bayan itong issue o kaso po ni Pastor Kibuloy sa Amerika? Ang dapat pong intindihin natin dyan ay yan po ay may proseso naman. At yan po naman ay sa aking na research ay nag-e-empanel na sila ng jury, nag-e-empanel na sila at mag-uumpisa na yung proceedings. Ngunit eto pong dito naman ang sinasabi nitong si Risa Ontiveros at saka si Laila De Lima. Alam nyo, you have to know where they are coming from. Etong si Risa Ontiveros, alam po ninyo, ay yan po ay nasa ano po ngayon, may complaint po kami dyan ngayon sa Ethics Committee ng Senado for witness tampering and subornation of perjury. Ano pong ibig sabihin nun? Siya po ay naglalabas at yan ang aming aligasyon, siya ay gumawa at naglabas ng mga peking, mga testigo laban kay Pastor Kibuloy. Ito namang si Laila De Lima, akala mo kung sino magsalita, gusto lang mag-senador niyan ulit, kasi panayan talo, ay yan naman, ang lakas niyang makabintang, siya mismo umamin siya, guilty siya ng adultery. At guilty rin yan. Para sa akin, ang contempt of court, basta hindi pagsunod sa Korte Suprema. So, diba, sabi nga sa Biblia, let he who is without sin cast the first stone. Ito yung mga makasalanan Sino sila para magbintang at maghusga kay Pastor Kibuloy? Correct ka dyan, Atty. Topacio, sila ang tunay na makasalanan. Utangin na. Meron palang nangangabit pala sila Ila Disaba talaga. Junil! Ngayon, iba na Ramil. Tangina, yung mga nag-akusa kay Pastor Kibuloy, ni minsan hindi nakatulong sa bayan yung mga hinayupak na yan. Tuloy, Atty. Ferdinand Topacio. Opo, attorney, si Admer po ito, magandang umaga. Yung timing din po nito, lalo na itong parang kung babasahin mo kasi itong kanilang mga pahayag, alam mo yung parang takot na takot sila at ano ba ang sa tingin nyo po, bakit umabot sila sa ganitong mga klase ng pahayag? Meron ba silang itinatago, gustong ilihis? Kasi napapansin natin ito pag nabubulgar na, pag medyo alanganin na yung kanilang mga ginagawa at nalalaman ng tao, bigla na lang sumusulpot itong ganitong klaseng pong mga issue po, attorney. Ay opo, diversionary tactic po talaga yan ng dalawa. Alam niyo po kung bakit. Ay alam niyo po, unang-una, yung impeachment trial po ay wala naman silang maipakitang malakas na patotoo laban sa mga akusasyon kay Vice President Sara Duterte. Pangalawa, alam niyo po, Boss Admar, kailangan talagang ilihis nila yan sapagkat ngayong bumabagyo at umuulan at nagla-landslide ay nasasariwa po sa isipan ng mga tao yung flood control na trilyon mahigit ang ninakaw sa bayan. Kaya yan, gumagawa po sila ng mga diversion, yung nahuli na daw si Bato, hindi naman pala totoo. Ngayon naman, pinaiingay nila itong tungkol kay Pastor na guilty na agad, nililitis pa naman. Actually, pwedeng maging contemptuous at libelous yung statements nitong dalawang ito. Bakit contemptuous? Sapagkat may ongoing trial po yan. Tama po si Sir Jade nang binanggit niya na may sub judice rule. Kapag ang isang bagay ay nililitis, hindi dapat po kayo nagsasalita sa publiko tungkol sa merits ng case sapagkat baka ma-influensyahan yung huwes. At ang pag-violate po ng rule na yan may subject you to a citation for contempt. At yung libelous naman, you are imputing a vice, crime, or defect. Hindi pa nga tapos yung hearing, sinasabi mo, guilty na ng human trafficking, etc. Libel po yun na pwede po silang kasuhan doon. Opo, parang nasa dugo na ata nila. Ayan, kailangan ipakontempt mo, Atty. Ferdinand Topacio, pakulong mo itong hinayupak na Hontiveros at si Laila Disaba. Tangina, makakomplewensya talaga yan sa huwes, putsa. Kahit walang ebidensya, tangina, dapat parusahan itong mga himpaktang ito.
Attorney, yung pag-aakusa, no? Pero hindi pa rin naman tumataas yung talagang ano nila, yung kanilang tiwala mula sa taong bayan. Pero ganito pa rin yung laging pattern po nila eh. Sa tingin nila, may ganda points na may idadagdag sa kanila sa paggawa nitong mga ganito na parang animoy sila yung mga matutwid. Alam niyo po, lalo pong bababa at babagsak ang kanilang trust rating sapagkat hindi naman po mangmang ang mga taong bayan. Alam po nila kung anong klaseng tao yung si De Lima at si Risa Ontiveros. At alam po nila, lahat po ng mga ginagawa niyan ay, yun nga, pampaganda points lang sapagkat may mga ulterior motives. Si Risa Ontiveros gustong magpresidente niyan. Kaya lang dalawang talo na yan sa Senado at yung pangatlong takbo niya, bagamat nanalo siya, number 11 naman, kulelat. Itong last time ng re-election, number 12, kulelat din. Ikaw, one out of 12, kulelat ka pa, gusto mo pang 1:1, paano nanalo? Si De Lima naman, incumbent yan, tumakbo ng senador, re-election, talo. Sapagkat silang-sira na po ang kredibilidad nila. And I do not think they can do anything para tumaas pa ang kanilang trust rating sapagkat booking na po sila ng ating mga kababayan. Hindi po sila dapat pagtiwalaan sapagkat sila po it's a case of these people, parang ang kanilang mga kasalanan sa bayan ay sila pa ang may ganang mamintas. Walang ganda points yan na nakukuha yung mga paninira nila kay Pastor Kibuloy, kundi impactang points. Tingnan mo, bagsak, lalong lagapak. Tangin, 0.01%. Yeah, words. Kandidato pa ba yan? Ibig sabihin, mas marami pang nagmamahal sa mga political vlogger, mga didis, kaysa ka-impactang hinayupak na tinawag na hipokrita ni Atty. Ferdinand Topacio, itong si Biros. Ito, pakinggan naman po natin itong napakagaling na legal team ni Pastor Apollo C. Kibuloy, Atty. Ferdinand Topacio. Counsel po ng KOJC. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Jade at Mar at Attorney K po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Hello. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My apologies for being late. Ngayon lang ako nakatulog na medyo mahaba. Opo. Attorney, dahil siyempre marami din nag-aabang sa inyo pong komento hinggil nga din dito sa mga pahayag ng ilang mga senador, ng mga kongresista, patungkol dito sa kaso ni Pastor Apollo C. Kibuloy na tila ba ay mga nagmumukhang mga judge na nagdedeklara na sila ng pahayag laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy na tila ba ginawa na niya ang krimen, Attorney? Yeah, this is very unfortunate, no? I would like to may address the remarks made by Senator Risa Hontiveros, no? Na grabe yung mga declarations niya as if guilty na po si Pastor Apollo C. Kibuloy. I would like to remind her that as a legislator, she is a senator and therefore she should be circumspect in her words, no? Hindi pa po guilty si Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala pong korte na nagsasabi na guilty po siya sa human trafficking. But if you will read her declaration sa kanyang Facebook post, marami na daw mga babae na traffic ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa amin yan sa mga Muslim, astagfirullah. Grabe naman makadesisyon itong tao na ito. Grabe makajudge, no? Wala pa pong court decision and all persons know, all law students know that each and every person is entitled to presumption of innocence. May kasabihan nga, strike, but hear me first, no? Grabe, olden times pa yan na prinsipyo na yan. I hope that this presidential cellar dweller, no, na si Senator Risa Hontiveros would be reminded of her oath of office, no, na maging circumspect sa kaniyang words. Kasi baka madala yung mga tao, kaya nga dyan sa NCR, medyo lamang pa rin tayo, pero marami na rin, what you call this, na naka-judge na kay Pastor dahil sa mga declarations niya na as if guilty na si Pastor. Wag naman pong ganyan. Maling-mali po yan.
walang korte na naghatol na po kay Pastor Apollo C. Quiboloy. As a matter of fact, dito po sa Pilipinas, isa lang po ang nag-file ng kaso sa kanya at ongoing po yung kaso, and we have reasonable grounds to believe, and we believe in our hearts na mapapawalang sala po si Pastor Apollo C. Quiboloy sa paratang po sa kanya. Opo, bukod kay Risa Oh, narinig nyo yan, mga bubonistang tanganista. Isa lang ang complainant labang kay Pastor Quiboloy. Tapos ang kaso human trafficking, tapos ang complainant isa lang. Tang-inomin naman yan. Paano nagiging human trafficking? Yung isa lang yung complainant, los-los. Tuloy, wala pang conviction si Pastor Quiboloy ni isa. At saka malabong makonvict, anak ng kagwang si Bangag lang presidente, kaya hindi pa nakapagpiyansa. Ontiveros, attorney, ito pang si Laila de Lima at si Percy Sendanya. Kabilang po sila sa mga nagpahayag. Napapansin po natin doon sa kanilang mga pahayag, halos magkaparehong mga terminong ginagamit na kumbaga kailangan ng patahimikin, hindi na magpatuloy yung impluensya nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy. At pare-pareho din yung kanilang mga pahayag na para tila bang guilty na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa tingin po ninyo, attorney, ano ang posibleng kakaharapin? May pananagutan ba ang mga ganitong mga pahayag, lalo na yung mga opisyal mismo ng gobyerno ang nagsasalita? Well, itong mga sinasabi nila, pwede po silang kasuhan criminally as well as administratively, no? I will confer with my beloved client, no, my principal, Pastor Apollo C. Quiboloy, kasi pwede ito ethics complaint doon sa Senado against kay Senator Risa Ontiveros, pati na rin kay former Secretary Laila de Lima, no? Yung isa naman, abogado ata yun eh. So posible din yung magiging ground for a disciplinary case, no? Why? This is simply because of the fact that Pastor Apollo C. Quiboloy is the shepherd of more than 7 million members of the KOJC. He has a reputation to protect and uphold, and to ascribe to him crimes which he has not committed, no? Is a grave crime also of libel, no? Cyber libel, and this is an attack against his reputation and his character as a person. So may mga consequences po ito, criminal, civil as well as administrative consequences. Opo. Dapat kasuhan mo, Attorney Torion, itong si Laila de Lima, Percy Sindanya, Percy Tabe, ganon. Dapat kasuhan niya ng sa Ethics Committee, pati si Hontiveros. Magsama-sama kayong mga hinayupak, mga impaktang ito. Galit sila kay Pastor Quiboloy. Alam mo naman mga kaliwa ang mga yan. Dahil si Pastor Quiboloy, grabe ang suporta sa previous admin Duterte paglaban sa komunista, pagpulpok sa mga NPA. Kaya pwedeng pagkakasuhan ng mga yan, kaso nga lang kakampi ni Bangag, wala rin. Hintayin na lang siguro natin, kunting tiis na lang. Tuloy, Attorney Torion. Opo, attorney, si Admiral Ito pala. Opo, bilang gabay na rin sa mga manonood, sa media, at maging doon po, itong mga senador at kongresista po natin na nagbibigay ng pahayag, paano ho ba dapat ang kanilang mga pananalita na ginagawa nang hindi po sila makakasuhan po ng libel o ano pang mga kaso po laban po sa kanila? They should at least try to be objective by presenting the actual facts to the people, no? Pwede nila sabihin, may mga paratang against kay Pastor Apollo C. Quiboloy, pero wala pa pong desisyon ang korte. Ganun dapat ang pagkasabi. Katulad ko ba, mag-interview, maski ayoko na yung tao masyado, I try to restrain myself, no? Because I am a lawyer. I have responsibilities under the law, under the canons of professional responsibility. Kaya nga ito, si Senator de Lima, we respect her as a lawyer, no? Siya yung tumulong sa amin noon sa Maguindanao Massacre. Close ako niyan, no? Kaya nga nagtataka ako bakit ngayon masyadong reckless na yung mga pronouncements po niya, especially against kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Alam mo si Senator de Lima, sa totoo lang
nung senatorial elections, ako pa ang nilalapitan niya noon para makalapit kay Pastor Apollo si Kibuloy, para magkaroon siya ng what you call this, ng audience kay Pastor Apollo si Kibuloy. Nag-aalanganin ako kasi nga po, alam ko na nandun siya sa kabilang kampo. Pero kasi kaibigan kami doon sa Maguindanao Massacre, tinulungan talaga niya kami sa prosecution kami noon. Lawyer din ako sa isang state witness. Well, maski na alam ko na nasa kabilang kampo siya kasi kasama kami, nilapitan ko si Pastor At si Pastor, maski alam niya na nasa kabilang kampo siya, Pastor is a very good person and accommodated her. For the record yan. And never siya nag-judge against kay De Lima. Senator Laila De Lima. Maski na grabe na yung mga atake sa kanya. Dean ako ng Coriaso Law School noon. Siya din ay aking ginawang guest speaker twice. Twice, 2 beses. So, the fact alone na maski na nasa kabilang kampo siya, in-entertain siya si Pastor Apollo si Kibuloy. Ganyan si Pastor Apollo si Kibuloy, kabait na tao. Tapos ngayon, maski paratang lang yung mga ginagawa against kay Pastor Apollo si Kibuloy sa mga taong galit sa kanya, may mga acts to grind against him, she would outrightly declare him to be guilty. Maling-mali po yun, ma'am. Sasabihan talaga kita, ma'am. Sobra naman yan. Huwag mo naman gawain yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Wala naman siyang ginawang masama po sa inyo. Ito namang isang Sir Danya ba yan? Ano ba yan? Percy Sendanya. Percy, yung ganun ba yun? Opo. So, Ayaw paninood, attorney. Ganon. Totoo naman kasi waka nun, nakakiling Tang-inamin tong mga namimintas kay Pastor Kibuloy, yung mukha hindi maayos-ayos nga nila Ako, witness ako dyan mismo, pati pamilya ko. Naka-witness po ako dyan, sobrang bait ni Pastor Kibuloy at saka yung mga KOJC. Kasi naranasan namin, doon sa Davao, yung Waxis, nagpa-birthday ako doon, birthday ng anak ko. Ang mga tinawag namin na mga bisita ay yung mga kabataan sa Children's Joy Foundation ni Pastor Kibuloy. Sila yung beneficiary. Pinakain namin sila doon, ang dami, mga 100 na mga kabataan. Lahat yun, inaruga ni Pastor Kibuloy. Yung mga kabataan na yun ay iniwan sa kalsada ng mga magulang, walang makain. Si Pastor Kibuloy ang nagpapakain. Ang tatalino ng mga bata, musician, grabe, respeto. Believe ako kay Pastor Kibuloy. Yung nagawa ni Pastor Kibuloy na pag-aalaga sa mga kabataan, paghuhulma ng kanilang future sa kanilang buhay, hindi yan basta-basta. At hindi yan nagawa ni De Lima Hontiveros at ni Percy Tabi na katabingi ang panga. Tapos ang akusasyon ninyo, child abuse, Diyos ko, human trafficking. Si Pastor Kibuloy, ang daming pinag-aral, human trafficking, ang dami binigyan ng trabaho, human trafficking, los ninyo. Tuloy, Tornetor yun. yung ganun, Gayang-gaya po niya, tama po yan. Siya po yun. Ang ganun lagi, huwag naman masyadong, sir, masyadong judgmental kasi may mga karma po yan. Baka ganun, mabalik ka dyan sa balik. Hindi mo alam, no? So, dahan-dahan naman because as public personalities, we have responsibilities under the law. Kung medyo pangit tayo, dapat dahan-dahan tayo sa ating mga yung mga declarations natin. Hindi lang yan magkakaroon ng karma. Pwede pa silang kasuhan, no? Pwede silang kasuhan ng cyber libel kasi nga may presumption of innocence Lahat naman ng mga abogado, law students, alam niyan, no? Pwede silang kasuhan administratively kung congressman sila, congressperson sila. Pwede silang kasuhan doon sa ethics committee. Alam namin mahihirapan kami sa probable cause. Malay mo, 2016 na ngayon, maski i-dismiss
2016, 2026 ngayon. Yung ibig sabihin ni Attorney Torion, 2026, no? 2027, ayan. Probable cause, magsampa sila ng kaso dito sa mga nakatabing yang panga. Wala doon sa DOJ. Mag-MR kami. So 2017 na. 2027. Tapos, i-dismiss pa rin na sa DOJ by 2017. Aakyat pala kami sa Court of Appeals. Buhay pa yun sa Court of Appeals. Baka sa 2018. Oh, 2020. bigla na lang meron ng resolution. Pwede magkaroon na kayo ng warrant of arrest in 2028. Alam mo, ang buhay, weather na parang gulong yan eh. So, dapat calculated pa rin yung ating mga declaration sana. Opo. Yung hindi sana nakakasira ng reputation at hindi rin nakakasakit ng puso ng 7 million members ni Pastor. Isama mo na, Attorney Torion, yung mga Ensaymada vloggers, mga Pinklawan vloggers, kasuhan ng cyber libel. Para pagdating sa 2028, pagbaba ni Bangag, may warrant of arrest na sila, aray ko, iyak. Natawa ako kay Attorney Torion na kay Percy na baka mabaliktad. Anong ibig sabihin mo, Attorney Torion, mabaliktad? Yung iwi? Pakaliwa, papunta sa kanan. Okay, ayan po yung buwelta ng legal team ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Maliwanag po na ito ay diversionary tactics lamang, malihis lamang ang issue. Mantakin po ninyo, pinainit nila yung extradition. Walang extradition na mangyayari dahil may kaso pa po si Pastor Kibuloy ngayon na under process na kinakarap, nakaparehong kaso sa Amerika. At tandaan po ninyo, yung akusasyon kay Pastor Kibuloy diyan sa Amerika, sa kanyang mga kasamahan doon sa Amerika, na basura na lahat. Kay Pastor Kibuloy, dinidilid na po nila ng 6 to 8 years. Kaya nagsampa na po sila ng motion na parang motion to failure sa pag-prosecute sa kay Pastor Kibuloy, akusasyon laban sa kanya. Isipin mo, 6 to 8 years, wala na yan, deadball na yan. Nangabasura na nga yung kaso eh. Ito ay panglihis sa tunay na issue, lalo na po sa flood control. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat blog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag.
may pag-asa.